Lumapit kay Jesus ang lahat ng kolektor ng buwis at mga makasalanan para makinig. Kaya nagbulong-bulungan ang mga Parseyo at mga guro ng batas. Tinatanggap yan ng mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa kanila. Kung may 100 tupa ang isa sa inyo at mawala ang isa sa mga ito, hindi ba niya iiwan ang 99 sa ilang para hanapin ang nawawala hanggang matagpuan niya ito? At pag natagpuan nito'y masaya niya itong pinapasan sa balikat. At pagdating sa bahay, ay tatawagin niya ang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, Matuwa kayo, kasama ko, sapagkat natagpuan ko na ang nawawala kong tupa. sinasabi ko sa inyo, magkakaroon din ng higit na kagalakan sa langit para sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na matuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. Kung may 10 baryang pilak ang isang babae at nawala ang isa sa mga ito, hindi ba siya nagsisindi ng ilaw, magwawali sa bahay at hahanaping mabuti hanggang matagpuan ito? At pagkakita nito'y tatawagin ang mga kaibigang babae at mga kapitbahay. Matuwa kayo mga kasama ko, sapagkat natagpuan ko ang nawawala kong baryang pilak. Sinasabi ko sa inyo na ganito rin sa mga anghel ng Diyos. Magkakaroon ng kagalakan para sa isang makasalanang nagsisisi. Noong bata pa ako, isa sa mga bilin sa akin ng aking mama ay pakaingatan ng bawat barya, lalo na kapag namamasahe sa jeep. Ika niya, wag sana akong madapa at mahulugan ng kahit 1 piso para sakto pa rin ang pambayad. Sa awa ng Diyos, hindi naman ako nadapa. Pero natutunan ko doon ang kahalagahan ng bawat piso. Sabi nga, hindi ka makakabuo ng 1,000 kung kulang ka ng piso. Ganyan ang halaga ng bawat pisong barya. Sa paningin ng mga Pariseo at mga Eskriba, walang kwenta ang mga makasalanan, katulad ng mga publikano at mga maniningil ng buwis. Sa paningin naman ni Jesus, lahat sila, lalo na ang mga makasalanan, ay mahalaga at minamahal niya. Marahil ay kabaliwan ang iwan ng pitakang puno ng pera para sa nag-iisang baryang nawawala. Kabaliwan din marahil ang iwan ng 99 na tupa para hanapin ang nag-iisang tupang nawawala. Kabaliwan ito, hanggat maunawaan natin na tayo pala ang nag-iisang baryang nawawala at nag-iisang tupang naliligaw ng landas. Mga kapanalig, ganito kabaliw magmahal ang Diyos sa atin. Hindi siya titigil sa paghahanap hanggang sa tayo ay kanyang muling makita para mahagkat mayakap. Hindi na bale kung anuman ang pagkakamaling nagawa. Ang mahalaga ay magpahanap, magpayakap at magpaakay tungo sa amang laging naghihintay.